Magandang umaga mga ka-happy hour, at narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Ito ang self-defense sa Baho de Masinloc, mapanganib pero kailangan nang ikonsidera. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Napapanahon ng pag-isipan ang pagpapatupad ng law enforcement operation sa Baho de Masinloc o Padatag Shoal upang maalis sa nadiskubreng moving structure ng China sa loob ng bahura. Yan ang inilutang ng maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal sa gitna ng patuloy na pagmamatigas ng China na sila ang may jurisdiction sa fishing ground kahit nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa panayam ng DZRH, iginit ni Batong Bakal na may sinasandalang batas ang bansa upang magsagawa ng tinawag niyang self-defense. Kabilang dito ang umano'y mapanganib na opisyong pasabugin o sirain ang naturang istruktura. So, meron din tayong choice, medyo dangerous man o medyo critical man, no, to invoke yung self-defense ng ating territory, no? Ayun. Kaya nga very serious ang ginagawa nila yan, no. Dati noong 1970s and 80s, pinapasabog lang natin yung mga nakikita nating struktura diyan sa Scarborough at sa Kalayaan, no? Baka kailangan nating pag-isipan ngayon kung kailangan nating gawin uli yun, no? Gayunman, aminado si Batong Bakal na hindi magiging madali ang mungkahing gawain noon ng gobyerno mga panahon ng dekada 70. Una na kasing kinumpirma ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may mga tao sa ibabaw ng 6x6 structure. Kung hahatakin man ang mga ito, sinabi ni Batong Bakal na magiging pahirapan ang pagpasok sa mababaw na Scarborough Shoal at posibleng pagmulan pa nga ng panibagong komplikasyon. Meron tayong sad-sad na barko pero mas marami sila ngayong kapaligid at magiging situation yan katulad nung sa BRP Sierra Madre, no? Baka mamaya magwala na naman sila, no? Palabas na naman nila yung mga Coast Guard nilang walang disiplina. Talagang yung potential na magkaroon ng escalation at lumala ang gulo ay malaki, no? Batay sa assessment ng National Task Force for the West Philippine Sea, maaari umanong gamit sa illegal research ang naturang istruktura. Pangamba ng mga opisyal at eksperto gaya na lamang ni Batong Bakal, kung hindi man maagapan, baka magaya ang Scarborough sa Mischief Reef na kalaunay tinayuan ng artificial island at military base ng China. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Malacanang, sinabing di kailangan magsagawa ng loyalty check ng AFP sa mga sundalo. Walang pangangailangan na magsagawa ngayon ng loyalty check sa hanay ng mga sundalo ang Armed Forces of the Philippines. Ito ang binigyang diin ng Malacanang kasunod ng babala ni Senator Panfilo Lacson na may mga miyembro ng AFP ang naghahayag umano ng pagkadiskontento na posible umanong humantong sa planong destabilisasyon laban sa Pangulo at sa kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nabatay na rin sa pamunuan ng AFP, wala silang nakukuhang anumang impormasyon hinggil dito, bagaman patuloy silang nakabantay. Sa ngayon, tiniyak ni Castro na ang hanay ng AFP ay nananatiling aktibo, nagkakaisa at propesyonal, alam-an niya ng mga ito ang kanilang mandato para sa bayan, at alinsunod sa konstitusyon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.